Let the evidence speak. Let the numbers testify. Habang gumugulong ang kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nagsampa ng kaso nitong Lunes ang kanyang asawang si Attorney Manasseh O. Mans Carpio laban sa ilang mambabatas at opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council. Isa sa mga kasong ipinupukol sa kanila ang paglabag sa Republic Act No. 1405 o ang Bank Secrecy Law of 1995 na nag-ugat sa umano'y lantarang paglalabas ng pribadong bank records ng mag-asawa sa third impeachment hearing noong Miyerkules sa Kamara. Pero ano nga bang sinasabi ng batas? May legal nga bang basehan bakit hindi dapat isapubliko ang mga dokumento sa impeachment hearings? Tara, alamin natin. Kung titignan, ang Bank Secrecy Law of 1995 ay nagtatakda na ang lahat ng bank deposits, kabilang ang foreign currency deposits sa mga bangko sa Pilipinas, ay confidential upang mahikayat ang mga Pilipino na mag-impok sa bangko at maiwasan ang pag-iipon o pagtatago ng pera. Sa ganitong paraan, mas maayos na makakaikot ang salapi sa ekonomiya ng bansa. Sinasabi rin sa batas na ang lahat ng deposito sa mga bangko sa Pilipinas, pati na ang mga investment sa ilalim ng pamahalaan ay itinuturing na confidential, private at secret. Hindi ito maaaring tignan o imbestigahan ng kahit sino, pribadong tao man o opisyal ng gobyerno, maliban na lamang kung may sulat o written permission galing sa depositor o may-ari ng pera para i-waive ang kanyang immunity sa batas. Sa mga kasong impeachment, kung may utos ng korte sa mga kriminal na kasong may kinalaman sa korupsyon, bribery o paglabag sa tungkulin ng opisyal. At kapag ang mga deposito, investment o ang pera na mismo ay bahagi o mismong paksa ng isang kaso sa hukuman, maaaring hatulan ng korte ng pagkakakulong ng hanggang 5 taon at pagmumultang hanggang 20,000 pesos ang mapapatunayang lalabag. Ngunit kung iuugnay sa kasong isinampa ni Atty. Carpio, paliwanag ni Atty. Lorna Capunan, mali po ang sinasabi na sa complaint na absolute daw ang Bank Secrecy Law. Precisely nga, ang sinasabi natin to, hindi kailangan ng consent or hindi kailangan ng prior notice because exception nga ang impeachment. Express exception yan sa Bank Secrecy Law. kaya malinaw na sinasabi ng batas, exempted ang impeachment proceedings sa kaso. At sa ganitong sitwasyon daw, tinitignan kung may sapat at kaugnay na impormasyon na magpapatunay sa mga aligasyon ng korupsyon o unexplained wealth na meron ng isang tao. Kaya naman, maaaring masuri ang mga bank account at galaw ng mga transaksyon upang matukoy ang katotohanan. Ang sinoman naman sa House Committee on Justice, hindi mga bank accounts. What was subpoenaed in the House Committee on Justice was yung report ng AMLAC kasi required, mandatory sa batas, na mag-report ang mga bangko ng mga covered at suspicious transactions. When they report or they flag these transactions, wala naman mga pangalan yan. Complicated ba? I know, right? Sa gitna ng mga debate sa publiko at paliwanag ng mga eksperto, iisa ang tanong na dapat manatili. Nasusunod ba ang batas at nailalapit ba tayo nito sa katotohanan? Dahil makakamit lamang ang katarungan kung patuloy ang paghahanap sa katotohanan, kasama ang maayos na pagpapatupad ng batas at ang nagkakaisang hangarin na makausad sa mas bukas at makatarungang lipunan. Dahil sa huli, ang batas ay dapat para sa bayan at kapakanan ng mga mamamayan, hindi sa interes ng iilan.